Magandang araw po sa iyo, Sir Joseph, at sa mga tagapakinig mo. Tawagin niyo na lamang po akong Nonoy at nais ko pong ibahagi sa inyo ang aming naging kapalarang magpipinsan noong pinamanahan kami ng aming Lola Felicidad ng mga natatanging dahon ng malunggay. Taong 1988, mga bata pa lamang kami noon at nakatira kami sa liblib na bahagi ng Masbate. Simple lamang ang buhay noon. Tanging paglalaro at pagpasok sa paaralan ng libangan namin. Paborito naming pasyalan, kaming magpipinsan, ang bakura ng aking Lola Felicidad. Doon kami nalilibang at aliw na aliw dahil napakaraming nakatanim na iba't ibang uri ng mga prutas at gulay, lalong-lalo ng mga taniman ng malunggay na nagtataglay ng iba't ibang kulay ng dahon. Namangha ako dahil sari-sari pala ang kulay nito. Mayroong puti, kayumanggi, transparent, itim, at maging pula. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga kulay niyon, subalit hindi man lamang kami nagtangkang manguha dahil sa takot na mapagalitan kami ng aming lola. Biyuda na si Lola, kaya naman madalas kaming bumisita sa kanyang bahay at doon kami natutulog para masamahan siya. Kami kasi ang pinanggagalingan niya ng lakas at kasiyahan, kaya sa tuwing bumibisita kami sa kanya ay sumisiglat gumaganda ang kanyang pakiramdam. Mitikalosa at talagang strikta siya sa amin, pero sa kabila noon ay mapagmahal at mapagbigay siya. Kaya naman noong bago siya mamaalam ay ganoon na lamang ang pagagulgol namin. Kaso nagulat kaming magpipinsan noong kausapin niya kami ng mansinsinan na malayo sa aming mga magulang. Pabulong niya kaming binigyan ng iba't ibang dahon ng malunggay bilang pamana niya sa amin. Hindi pa namin noon lubos maisip kung anong benepisyo ang mabibigay ng mga dahon sa buhay namin, pero iniisip na lamang namin na mas maswerte kami sa aming mga magulang dahil pinamanahan kami ng mga espesyal na bagay ng aming lola. Ang una niyang binigyan ay si Sebastian na pinakamatanda sa aming apat na magpipinsan. Nasa ikalawang baitang na siya sa sekundarya noong mga panahong iyon at medyo bagito pa siya. Ipinagkaloob sa kanya ni Lola Felicidad ang kulay kayumangging dahon ng malunggay na nagtataglay ng kapangyarihan ng tagaliwas at hindi rin siya basta-basta mamamatay, lalo kung gagamitan niya ng putik ang naturang dahon sa oras ng kapamakan. Namangha kami sa kakayahang kayang gawin ng kanyang dahon at medyo nakaramdam pa ng inggit ang isa naming kapinsan dahil sa malakas ang tinataglay nitong kapangyarihan. Ang ikalawa sa binigyan ng dahon ay si Pepe. Ipinagkaloob sa kanya ni Lola Felicidad ang transparent na dahon ng malunggay at nabanggit nito na nagtataglay naman iyon ng kapangyarihan ng tagabulag o hindi siya basta-basta makikita ng sinuman o anumang elemento na may masama sa kanyang balak. Ang ikatlong ipinagkalooban ng dahon ay si Marita na noon ay nag-uumpisa pa lamang na maging dalagita. Pulang dahon ng malunggay ang ibinigay sa kanya. Batay kay Lola Felicidad ay nagtataglay naman ng dahon ng kapangyarihan na maakit ang sinumang lalaki na gusto niyang ibigin, basta lamang daw ay gagamitin ito sa kabutihan. At ang muli, ipinagkaloob naman sa akin ni Lola Felicidad ang kulay puting dahon ng malunggay. Ipinaliwanag niya sa akin na kinakailangan ko yon dahil malabo ang aking mga mata. Iyon daw ay nagtataglay ng kapangyarihan na tumatagos ang paningin ng taong nagtatangan nito upang makita niya ang tunay na anyo ng isang nilalang o makita ang isang pangyayari o kaganapan na malinaw pa sa sikat ng araw. Pinalaan pa nila kami na huwag iyong basta-bastang ipapahawak sa ibang tao o nilalang nang walang tinatangang anumang dahon o mutya dahil siguradong magiging mahina at mawawala ng bisa ang mga dahon. Isang dahon lamang ang mahigpit niyang pinagbawal na kuhanin namin. Iyon ay walang iba kundi ang maitim na dahon ng malunggay. Ang itim na dahon ng malunggay ay kayang gawing aswang ang isang ordinaryong tao. Sa anumang dahilan ay hindi na namin iyon inalampa. Dahil sa kinilabutan kaming magpipinsan sa tinura ni Lola Felicidad. Hindi nagtagal ay binawian na rin siya ng buhay. Lubos kaming nangulila sa kanya
Pero noong lumipas ang isang taon ay unti-unti na rin naming natanggap ang pangyayari at ipinagpalagay na lamang namin na anghel de la guardia namin si Lola Felicidad. Dumaan ng ilang buwan at tila nagulat kaming lahat sa balita na nililigawan ni Sebastian ang maganda at mayuming si Genoveva. Nakilala sa kanilang paaralan at talagang maraming gustong magtangkang manligaw. Ang problema ay may lihim din na pagtingin dito si Pepe at namuo ang inggit at inis niya kay Sebastian noong kasagsagan ng panliligaw nito sa dalaga. Lumalim pa ang inis niya hanggang sa naging galit na ang nararamdaman niya sa pinsan naming iyon. Kinausap naman siya ni Sebastian at sinabi ang tunay nitong nararamdaman para sa dalaga, ngunit hindi siya pinakinggan ni Pepe. Bagkus ay tinuring niya itong karibal at nagkalamat ang kanilang samahan. Namagitan kami ni Marita sa kanilang dalawa, ngunit talagang matigas ang loob ni Pepe. Nakipagsabayan siya sa panliligaw at siniraan din niya si Sebastian sa harapan ng dalaga. Kaya lang ay dumating ang panahon na namili na si Genoveva ng kanyang magiging kasintahan. Masusi niyang pinag-isipang mabuti at talagang matimbang sa puso niya si Sebastian, kaya naman pinanindigan niya na lamang itong piliin at mahalin. Labis na nadurog ang puso ni Pepe at ganoon na lamang ang ininda niyang lungkot matapos na malamang wala na siyang pag-asa na maangkin ang pag-ibig ni Genoveva. Mula noon ay natuto na siyang uminom ng alak sa kabataang edad at walang araw na bukang bibig niya ang dalaga. Hindi na rin siya ang dating Pepeng kapinsan ko na palabiro at mahilig makipaglaro at makisalamuha sa ibang kabataan. Naging mailap siya sa mga tao at matalim kung makatingin. Maiksi ang pasensya at palaging nag-iisa. Sa kabilang dako naman ay masayang magkasamang magkasintahan at nagtutulungan sila sa paaralan. Bagay na ikinalugod ng kanilang pamilya dahil naging magandang impluwensya ni Genoveva sa buhay ni Sebastian. Naging responsable itong estudyante at nagkaroon ng pangarap sa buhay. Naging idolo sila ng ilang magkasintahan sa aming paaralan, kaya naman naging magandang halimbawa sila sa nakararami. Lumipas ang ilang buwan ay may nabalitaan na lamang kaming magpipinsan na gumagalang aswang sa aming baryo at di umano'y kumikitil ng buhay ng mga residente. Wala itong pinipiling edad at umaatake ito tuwing gabi. Nabahala kaming magpipinsan sa nangyari, kaya naman sinikap naming mabigyan ng babala ang isa't isa. Simula nang maging magkasintahan sina Sebastian at Genoveva ay hindi na sumasama sa amin si Pepe at madalas siyang hindi matagpuan ng aming tiyo at tiyahin, kaya naman nag-aalala kami sa kalagayan niya. Minsan, nagawi ako sa mikakahuyan para manguha ng kahoy na panggagatong namin, subalit natigilan ako sa isang tabi noong may namataan ako sa dakong mapunong bahagi kung saan kitang-kita ko ang hubad na lalaki na may kinakaing karne sa isang tabi. Tumagos ang tingin ko dulot ang kapangyarihan ng puting dahon ng malunggay at doon ay napansin ko ang pamilyar na hugis ng mukha ng lalaki. Hindi ako maaaring magkamali at natiyak ko na si Pepe iyon. Hindi ko sukat akalaing magiging aswang siya, kaya naman naisip ko na baka napakialaman niya ang naturang itim na dahon ng malunggay sa bakuran ni Lola Felicidad. Kaya naman kinausap ko sina Sebastian at Marita. Humingi ako sa kanila ng tulong kung paano naming ipapaalam sa magulang ni Pepe ang sinapit niya. Subalit lingid sa aming kaalaman ay matalas pala ang pandinig nito at nalaman niya ang aming mga pinag-uusapan. Isang gabi, inabot kami ng gabi sa daan at napadako kami ni Sebastian sa gawing bukid. May kung anong bultong dumaan sa ulo namin kaya na-alerto kami. Kinuha namin ang mga tabak sa aming mga tagiliran at ganoon na lamang ang ikinalaki ng aming mga mata noong makita namin si Pepe na nag-aanyong aswang na. Tumakot ng putik si Sebastian at ipinahid sa kanyang katawan pagkatapos ay sinalubong niya si Pepe. Kaagad namang umilag si Pepe pero mabilis din niyang sinalakay si Sebastian. Pinilit ni Sebastian na pakalmahin ang aming kapinsan ngunit umaalma ito. Lalo pa niyang ipinapakita dito ang kanyang matinding galit.
Subalit kahit anong gawin niyang pagdepensa ay walang nagiging epekto at hindi man lamang nagalusan o bumao ng kuko ni Pepe sa katawan ni Sebastian dahil sa putik at dahon ng malunggay na tinataglay nito. Hinawakan ni Sebastian ang tigkabilang bisig ni Pepe at pinilit niya itong paaminin kung paano nito nakuha ang pagiging aswang. Wala namang ibang pinagpilian si Pepe dahil hindi siya makawala sa mga bisig ng aming kapinsan. Isinuwalat niya ang kanyang lihim. Ayon kay Pepe, matapos niyang malaman na sinagot ni Genoveva si Sebastian, ay nagtungo siya sa bakuran ni Lola Felicidad at kumuha siya ng ilang piraso ng itim na dahon ng malunggay dahil desperado na siya kung paano niya malalabanan si Sebastian upang makuha ang pag-ibig ng dalaga. Ilang araw siyang nagkasakit at inaapoy ng lagnat hanggang sa tuluyan na siyang maging ganap na aswang. Umakto pa rin siya ng normal at hindi nagpalata sa kanyang mga magulang. Matagal na siyang kumakain ng karne ng tao at pumapas lang ng kahit na sino na masusumpungan niya sa labas ng bahay. Umigting at nilamon na siya ng matinding galit at puot kay Sebastian kaya nagawa niyang ganoong karumal-dumal na gawain. Pinakiusapan siya ni Sebastian na magbago talikuran ng kadiliman alang-alang sa kanyang mga magulang. Subalit hindi ito nakinig, bagkus ay lalo pang nanlaban at noong hindi na siya nito makontrol, ay mabilis na kumaripas ng takbo si Pepe. Hindi ko na siya nagawang maabutan dahil gumamit siya ng tagabulag at iyon marahil ay epekto ang kanyang tinataglay na dahon ng malunggay. Simula noong gabing yon ay hindi na namin siya muling natagpuan sa kanilang bahay. Palaisipan sa amin kung saan siya nagpunta pero nasa kalooban pa rin namin ang pangamba na maaaring balikan niya kami at gawan ng karahasan. Isang araw, nagawi kami ni Marita, Sebastian at Genoveva sa gawing ilog upang maglangoy at magtimpisaw sa tubig. Masaya kaming nagpiknik at noong sumapit ang hapon ay naisipan ko na maglakad-lakad sa mapupunong bahagi ng buhanginan o dun sa may buhanginan para makalangap ng preskong hangin. Hindi pa man ako nakakalayo ng masipat ko sa isang nakatagong katawan ng malaking punong kahoy si Genoveva na may kahalikang lalaki. Nasurpresa ako at nagawa ko magtago sa isang sulok habang pinagmamasdan ko silang mabuti. Pag-angat ng tingin ng lalaki halos manlamig ang aking buong katawan. Sa dinami-dami ng lalaking kahalikan ni Genoveva ay si Pepe pang napili nitong patulan. Hindi ko mawari ng mga sandaling iyon ang matinding pagtataka at talagang hindi iyon matanggap ng isip ko. Nagawang pagtaksila ni Genoveva si Sebastian at ipinagpalit ang pagmamahal niya kay Pepe. Sumiklab ang pagkamuhi ko sa kapinsan ko. Pakiramdam ko'y sagad sa buto na ang kanyang kasamaan at hindi na siya nakakaramdam ng anumang konsensya. Gumawa talaga siya ng paraan para tuluyang maagaw si Genoveva kay Sebastian. Bumalik ako sa lugar na kinaroroonan ng aking mga kapinsan at nagkunwari ako na parang walang nangyari. Sa mga sumunod na araw ay inobserbahan kong mabuti ang mga ikinikilos ni Genoveva hanggang sa sumapit ang isang araw ay may nakarating sa aking balita ukol sa mga magulang ng dalaga na di umano ay palagi itong balisa at tulala. Subalit hindi naman ito sinasabi kung ano man ang kanyang problema. Medyo namomroblema na rin si Sebastian dahil madalas na silang nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ng dalaga. Lumalamig na daw ang pakikitungo nito sa kanya at para bang hindi na siya pinapahalagahan pa. Ayoko namang makialam dahil hindi ko naman talaga alam ang punot dulo ng lahat ng iyon at ayaw ko rin na sa akin magmula ang tungkol sa ugnayan ni Genoveva at Pepe. Kaya lamang ay hindi mawala sa isip ko kung bakit hindi ipagtapat ng dalaga ang katotohanan upang mapalaya na niya ang kapinsan ko at kung sila nga ni Pepe ang totoong nagmamahalan ay bakit kailangan pa nilang magtago sa mata ng mga tao. Lumipas pa ang ilang linggo ay hindi na ako makapagpigil ng mahuli ko si Genoveva at Pepe na nagniniig sa isang bakanting lugar. Hindi ko na naabutan noon si Pepe kaya kinumpronta ko si Genoveva at doon ko ibinuhos lahat ng galit ko para sa kanya. Kaso ako palang magugulat dahil taliwas pala sa mga nakikita ko
at palagay ko ang tunay na nangyari. Ang hindi ko inaasahan ay paglingon ko'y natagpuan ko si Sebastian at mukhang nakita niyang lahat ng nangyari. Doon na humagulgol ng pagkalakas-lakas si Genoveva at napaluhod siyang hinawakan sa mga kamay si Sebastian. Isiniwalat niyang isang makapanginig sa lamang sitwasyon na kahit ako ay talagang hindi ko masikmura at matanggap. Batay sa paliwanag ni Genoveva, minsan na siyang pinagtangka ang gahasain ni Pepe at pinagbantaan na sasaktan at papaslangin si Sebastian kapag hindi siya pumayag sa gusto nito. Ngunit noong pumayag na siya sa gustong mangyari ni Pepe, ay tila na umaling siya rito sa hindi malamang dahilan na para bang pinatibok nito ang kanyang puso at natakloban ang pagmamahal niya kay Sebastian. Doon na kami kinutuban ni Sebastian na posibleng ginayuman ni Pepe si Genoveva kaya hindi ito makapalag at nakikipagtalik dito at hindi niya mahindian sa kahit na anong hilingin nito. Humingi ng tulong si Sebastian sa kakilala niyang manggagamot na biyasa sa larangan ng gayuma, barang at kulam, at napag-alaman nga naming ginayuma si Genoveva. Natanggal nito ang kapangyarihan ng gayuma, gayon din ang kamuntik na pagkahawa niya sa pagiging aswang ni Pepe at nanumbalik ang pagmamahal ni Genoveva kay Sebastian. Sinikap nilang mabuo muli ang kanilang nawasak na relasyon sa kabila ng hindi na siya birhen. Ngunit isang malaking pagsubok ang kinaharap nila ng magbunga ang pakikipagtalik ni Genoveva kay Pepe. Nabuntis siya nito sa hindi niya matanggap na pangyayari at ang masaklap pa noong sumapit ang isang araw ay natagpuan na lamang siya ng kanyang mga magulang na nakabulagta sa sahig ng silid tulugan nito, nalaslas ang pulsuhan at wala ng buhay. Kinitil nito ang sariling buhay, gayon din ang sanggol sa sinapupunan nito dahil sa labis na pagkasuklam sa ginawa sa kanya ni Pepe. At dahil doon ay namuo ang galit sa puso ni Sebastian, ipinangako niya sa kanyang sarili na darating ang araw na magtotoo sila ni Pepe at sisiguraduhin niyang may paghihiganti niya ang kamatayan ni Genoveva, ang una niyang pag-ibig. Nalungkot ako sa sinapit ng aking dalawang kapinsan sa larangan ng pag-ibig. Nakasira pang isa sa kanila ng buhay ng isang inosenteng babae. Napakatagal na ininda ni Sebastian ang sinapit na trahedya ni Genoveva. Nagsumikap siya makapagtapos ng pag-aaral at pumayag siyang sumama sa iba pa naming mga kamag-anak sa Maynila upang doon magkaroon ng magandang kapalaran sa pagtatrabaho. Tuluyan na kaming nakapag-iwahiwalay. Kami na lamang ni Marita ang naiwan sa baryo noon, samantalang nawala naman ako ng balita kay Pepe kung saan lupalip na siya ng lugar nagtatago. Nasaksihan ko ang pagdadalaga ni Marita at napakaraming kabinataan ang naghahangad sa kanyang pag-ibig, subalit hindi nga yata pinagtatagpo ang dalawang taong may maayos at magkatulad na personalidad. Umibig siya sa isang basagulero, palainom na kaklase na nagngangalang Juan. Tutol ang kanyang mga magulang dito dahil pakiramdam nila'y walang magandang maidudulot ito sa kanyang buhay, kaya lamang ay matigas lang ang ulo ni Marita. Nagawa nilang magtanan at lumayo sa kanilang mga magulang. Hindi ko rin siya nakasabay na magmarsya noong makapagtapos na ako sa sekundarya, subalit hindi ko siya sinukuan na payuhang ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Makalipas ang isang taon ay kinuha ko ng kapatid ng aking nanay at pinag-aral niya ako sa Tarlac, subalit hindi naging madali ang buhay ko doon. Naging working student ako, nagtrabaho ako sa mga fast food chain, sa gabi at sa umaga naman ay nag-aaral ako. Nakikitira ako sa aking tiyuhin at nakikisama ng maayos sa iba ko pang mga kapinsan. Sa awa naman ng Diyos ay nagkaroon ako ng scholarship at kahit papaano ay nakalahati naman ng tuition ko na pinabayaran sa eskwelahan. Natuwa pa ako dahil muli kaming nagkita ni Sebastian at nabalitaan ko na regular na pala ang trabaho niya at natupad na rin ang pangarap niya na maging inhinyero. Subalit hindi pa rin siya nakakalimot sa nakaraan. Sumasagi pa rin sa isip niya si Pepe at kahit kailan ay hindi mawala sa puso niya ang paghihiganti. Pinayuhan ko siyang kalimutan na lamang ang bagay na iyon dahil matagal nang naganap at pinagdusahan na marahil ni Pepe ang kanyang mga kasalanan. Subalit para lamang akong hangin na hindi pinansin
at binaliwala niya ang mga sinabi ko. Paminsan-minsan ay lumalabas kaming magpinsan at naipakilala niya sa akin ang kanyang nobyang si Beatrice na kanyang katrabaho at balak na rin niyang pakasalan. Nagalak ako dahil kahit hindi pa siya gaanong nakakalimot sa galit niya kay Pepe, ay binuksan niya ang puso niya para sa ibang babae. Hindi lamang kami natuwa noong mapagkwentuhan namin ang sinapit ni Marita. Nagpadala siya sa kagwapuhan at matatamis na pananalita ni Juan kapalit ng maganda niyang kinabukasan. Sinira niyang lahat at mas pinili niyang maghirap. Dagdag pa ni Sebastian na hindi kinamit ng maayos ni Marita ang kanyang pag-iisip at pagpili sa tamang lalaki, kaya hindi na siya magtataka kung gamitin man ni Marita ang pamana sa kanyang dahon sa maling paraan. Umusad ang buhay ko hanggang sa makilala ko ang unang babaeng nagpatibok sa aking puso, si Veronica. Buwat siya sa isang may kayang pamilya. Noong uni nag-aalangan ako manligaw sa kanya sa takot na baka hindi ako magustuhan ng kanyang mga magulang, pero nagkamali ako dahil kahit nakakaangat sila sa buhay ay hindi sila nang mamaliit ng kapwa at pantay ang tingin nila sa akin. Humanga ang mga magulang ni Veronica sa sipag at tiyaga ko na makatapos sa pag-aaral. Kaya naman botong-boto sila sa akin at talagang ipinaubayan nila ang pag-iingat ko sa kanilang anak. Inirespeto ko at inilagaan ang relasyon namin ni Veronica hanggang sa makapagtapos kami ng pag-aaral. Hindi kami lumagpas sa limitasyon at iniharap ko siya sa may dambana na buo ang kanyang pagkababae. Naganap ako ng trabaho at maswerte naman akong nakakapasok sa isang malaking kumpanya. Hindi nagtagal tumaas ang aking posisyon at naging assistant ako ng aming bossing. Naipagawa ko ng maayos ang bahay namin sa baryo at nakapagpadala ako ng malaking pera ginamit ng pangkabuhayan ng mga magulang at kapatid ko. Kahit kailan ay hindi ako bumitaw sa buhay sa kabila ng maraming pagsubok na pinagdaraanan ko. Kasisilang pa lamang noon ng unang anak namin ni Veronica nang biglang may kumatok sa pinto ng aming bahay. Pagkabukas ko'y tumambad sa harapan ko ang isang sopistikadang babae at mukhang may kaya sa buhay. Umiti siya sa akin at bumungis-ngis. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok doong masilag kong mabuti sa aking paningin na si Marita ang babaeng iyon. Ibang-iba na siya sa aking kapinsan noon na mukhang uto-uto. Malaki na ang kanyang pinagbago buhat ng huling pagkikita namin. Kagad ko siyang pinapasok sa loob ng bahay at ipinakilala sa aking asawa at sa aking mga anak. May ibinigay pa siya ng mga pasalubong at regalo. Matagal kami nagkumustahan at nagkwentuhan, kaya nalaman ko na makalipas ang 2 taon noon ay bumalik pala siya sa baryo at ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Umuwalay siya kay Juan dahil hindi na nito makontrol ang bisyo at pagsusugal. Sinikap niyang magtapos ng sekundarya at nakipagsapalaran daw siya sa Pampanga kung saan namasukan siyang katulong at pinag-aral siya sa kolehiyo ng mayamang pamilyang kanyang napaglingkuran. Namulat ang mga mata niya sa realidad, kaya naman mas pinag-ibayo niyang makapag-aral at matupad ang pangarap niya kaysa magkaroon ng panibagong kasintahan. Natuto siya sa kanyang unang pagkakamali at mas binigyan niya ng halaga ang magiging buhay niya sa hinaharap kung sakaling magtagumpay siya. Noong makatapos siya sa pag-aaral ay muling nag-cross ang landas nila ni Juan at laking gulat niya na malaman na isa itong matagumpay na dentista na may sariling klinika. Binuo nilang muli ang relasyon at nagawa niyang gamitin ang pulang dahon ng malunggay upang lalong yumabong ang pagmamahal sa kanya ni Juan at hindi na nga siya nabigo. Pinakasalan siya nito at nabihiyaan sila ng 2 anak. Ayon pa kay Marita, wala siyang pinagsisiyan sa muli nilang pag-iibigan ni Juan. Naisip nila na baka nga silang nakatadhana para sa isa't isa at ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan upang magkatagpo sila sa ikalawang pagkakataon. Tuwang-tuwa ako sa naging kapalaran ni Marita. Nagmistulang gulong ng palad ang aming mga naging karanasan sa buhay, pero nanatili pa rin kaming matibay matapos ang ilang taon. Nabanggit ko sa kanya ang tungkol kay Sebastian, kaya lalo niyang inasam na makita ang aming kapinsan.
nagdesisyon kaming magtungo sa bahay nito. Nagpresenta naman si Marita dahil may dala siyang kotse ng mga oras na yon, kaya gumayak na kaming mag-anak at sumakay kami sa sasakyan ni Marita. Tinahak namin ang daan patungo sa bahay ni Sebastian. Walang paglagyan ng tuwa namin nang magkasama-sama kaming tatlo at nanumbalik na naman ang masasayang alaala ng aming kabataan. Pakiramdam namin ay sadyang pinagbubuklod-buklod na naman kami ng Diyos para sa isang misyon. O posibleng si Lola Felicidad ang may kagagawan kung bakit nagkikita-kita kami matapos ang maraming taon. Ngunit napawi lamang saglit ang kasiyahan namin noong mapadako ang usapan kay Pepe. Doon ko na naman naramdaman ang pagkuyom ng mga kamao ni Sebastian. Alam ko na sa puso niya ay hindi niya mapapatawad ang ginawa nito kay Genoveva. Ngunit kapinsan niya pa rin ito at kadugo. Iisang pamilya sila kaya naman wala pa rin po ang gumanti at magalit. Inabot na kami ng gabi bago makauwi sa aming bahay. Sumama pa doon si Marita at Sebastian para naman doon may pagpatuloy ang aming naudlot na pagkukwentuhan at pag-iinuman. Subalit noong makapasok na sa loob ng bahay ang aking mag-ina ay nagulat ako nang marinig ang malakas na pagsigaw ng aking asawa. Dali-dali kaming pumasok sa loob at laking gulat ko na matagpuan sa may sala na sakal-sakal ng mahigpit ng isang lalaking nanlilisik ang mga mata si Veronica habang karga ang aming umiiyak na sanggol. Tumagos ang paningin ko sa lalaki at napagtanto ko na si Pepe iyon at nag-aanyong aswang. Tumulo ang mga luha sa aking mga mata habang nagmamakaawa ako na bitiwan niya ang aking asawa. Hinimok din siya ni Marita na huwag idamay ang pamilya ko at pag-usapan naming mabuti ang lahat. Pumayag naman siyang pakawalan ng aking mag-ina sa isang kondisyon. Iyon ay ang isuko at ibigay namin sa kanya ang aming mga tinataglay na dahon. Ang mga dahon ng dahilan kung bakit siya bumalik at ginambala kaming magpipinsan. Matagal na sana niyang gustong makuha ang mga dahong pamana sa amin ni Lola Felicidad. Kaso'y wala siyang lakas ng loob, kaya noong magkagusto siya kay Genoveva ay binalak niya itong gayumahin upang mapasunod at mautusan itong akitin si Sebastian na makuha ang kulay kayumanggi nitong dahon, ngunit hindi siya nagtagumpay. Matagal na rin niyang binabantayan o minamatyagan si Marita, ngunit palagi itong bantay sarado ni Juan at nang makabalik naman ito sa kanyang pamilya ay may kung anong proteksyon ng ina nito, kaya hindi niya magawang makalapit dito. Nagkaroon lamang ng pagkakataon si Pepe noong matagpuan niya kung saan ako nakatira noong nagkaroon ako ng sariling pamilya. Sa revelasyon niyang yon ay nabatid ko kung gaano kalawak ang kanyang kasakiman na pati ang mga dahong ipinamana sa amin ng yumaong lola ay pinag-iinteresan pa niya. Wala na kaming ibang pinagpalian pa ni Marita at naisipan na naming isuko ang aming mga dahon, ngunit pinigilan kami ni Sebastian. Tinapik niya ang kamay ko at napansin ko na nagputik ang mga kamao niya. Hindi ko malaman kung saan niya nakuha mga putik at sa isang iglap ay bigla na lamang siyang lumundag sa likuran ni Pepe at kinuwang matalas na kutsilyo at walang habas na pinagsasaksak ito sa likod. Nabitiwan ni Pepe si Veronica. Dali-dali akong lumapit sa aking asawa at inilayo namin siya sa direksyon ni Pepe. Kitang-kita naming umangil si Pepe habang nakikipagkumbate kay Sebastian, ngunit hindi umubra ang pagkalmot niya rito. Napakarami niyang saksak na natamo at nagawa pa siya nitong bakuran at usalan ng mga buhay na salita. Nanghina ang buong katawan ni Pepe at lumitaw mula sa kanyang mga mata ang mga luha na hindi ko inaasahan. Bumubuga na siya ng sariwang dugo habang gumagapang sa sahig. Hindi nagtagal at sa huling buwelo ni Sebastian ay nagawa pa niyang patakasin si Pepe. Nakalabas ito ng pinto at hindi niya nagawang habulin. Paliwanag niya sa amin ay hindi na rin magtatagal naman ang buhay ni Pepe, kaya wala nang rason para sundan niya pa ito. Tinanong namin siya ni Marita kung paano niya nagawang makipagkumbate kay Pepe, samantalang matagal na panahon na niyang hindi nagagamit ang kanyang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng kayumangging dahon ng malunggay. Sumagot si Sebastian at batay sa kanyang mga isinlaysay sa amin. Bago pa siya umalis sa aming baryo, nagpaturo siya sa kanyang kaibigang albularyo ng mga buhay na salita na magagamit niya sa pakikipaglaban sa aswang
gayon din ang mga taktika sa pakikipagkumbante. Isinaulo niya ang lahat ng kanyang mga natutunan at pinagandaan niya iyong mabuti dahil naniniwala siya na balang araw ay magkikita silang muli ni Pepe at sisiguraduhin niyang mapapaslang na niya ito sa kanilang sagupaan. At hindi nga siya nagkamali, iyon na ang araw ng kanyang pinakahihintay at sa wakas ay naipaghiganti na rin niya si Genoveva. Mapapanatag na ang kanyang isipan. Magkahalo ang emosyon na nararamdaman namin ni Marita at kahit paano'y nahabag din kami kung sakaling mawala nga si Pepe. Itinuring pa rin namin siya bilang tunay na kapamilya kaya namamasakit din sa amin ang posibleng mangyayari sa kanya. Dumaan pa ang ilang buwan ay nagdesisyon kaming umuwi sa baryo para na rin mabisita ang aming pamilya. Doon namin nabalitaan na matagal na palang na maalam si Pepe. May kamag-anak kaming nakatira sa lungsod ang nakakita sa bangkay nito sa isang liblib na lugar. Puno ng saksak ang buong katawan at hindi malaman kung sino ang may kagagawan. Pero malaki na din ang pasasalamat ng kanyang mga magulang dahil nawakasan na ang kanyang pagiging aswang at hindi na siya makakapagkasik pa ng kasamaan. Mula noon ay tila na konsensya si Sebastian. Naging malapit siya sa mga magulang at kapatid ni Pepe kahit alam ng mga ito ang kanilang naging hidwaan noon dahil sa pagmamahal kay Genoveva. Mukhang ibinao na rin sa limot ni Sebastian lahat ng galit niya kay Pepe matapos niyang ang mapas lang ito. Hindi pa natatapos ang araw na yun ay nagpasya kaming magtungo sa puntod ng aming lola. Pagkakasama kaming tatlong magpipinsan at nag-alay kami ng kandila at mga bulaklak, gayon din ang taimtim na panalangin. Humingi rin kami ng kapatawaran dahil hindi namin nagabayan si Pepe hanggang sa lumis siya ng landas, sanihin ng kasakiman at inggit na nagbadya ng kanyang kamatayan. Ipinangako namin sa aming mga sarili na kahit ano man ang mangyari, gamitin man namin o hindi ang mga dahon sa susunod na henerasyon, ay pipiliin pa rin namin gumawa ng mabuti sa aming kapwa at hindi namin nahayaang masira ang aming pagsasama bilang pamilya dahil sa masasamang personal na interes. Nagpalipas pa kami ng ilang linggo bago bumalik sa lungsod. Baon pa rin namin ang masasaya at malulungkot na alaala ng aming kabataan, lalo na sa bakuran ni Lola Felicidad kung saan namin nakamtan ng iba't ibang kulay ng dahon ng malunggay. Hanggang dito na lamang po ang aming kwento at sana ay kinapulutan niyo ito ng aral. Maraming salamat sa inyong pakikinig at Happy New Year nga pala.